pangatlo nating topic. Sabi ni dating Senador Antonio Trillanes, ang ICC nandito na po. Pero secret lang muna, mga kababayan. Ayan. Secret lang daw muna po. Alam niyo po, napapansin ko, dating-dati pa, simula pa lang po, mga bossing, no, ng eleksyon na tumakbo o kumampanya ang dating Pangulo na si Rodrigo Duterte, pakiramdam ko kay Trillanes, ang dami niya na ang alam talaga kay dating Pangulong Duterte. Na talagang hanggang ngayon po, mukhang talagang hindi ho titigilan hanggat hindi na-ooblo eh. At isa pa mga kababayan yung sa West Philippine Sea, mga bossing, hanggang ngayon po mga kababayan, talagang hindi tinitigilan ni dating Senador Antonio Trillanes na pagbayarin ho ang dating Pangulo. Bakit kanyo ho? Una, isa sa maganda na nagawa ni Trillanes, yung mga sinabi niya nung panahon na sila ay nagbabakbakan ni Digong, yung mga sinabi niya ho doon, mga kababayan, ngayon ho natin nakikita. Ngayon ho natin napapansin na tama pala yung mga sinasabi ni Trillanes. Mga boss. Kaya ako ho, mga kababayan, yung sinasabi ni Senadora Leila de Lima, no, na talagang re-resbakan at hindi na hihintuan hanggat wala sa oblo ang dating Pangulo, naniniwala ho ako dyan. Yung sinasabi nila na June, July, August o September o hindi man pumasok sa mga kababayan, din daw ho. Kung kahit na hindi umabot, binigay o takdang petsa o buwan, mga kababayan, hindi ho talaga titigilan hanggat wala ho sa oblo, mga bossing. Sabi ni Nene Dodoin, nakita naman before sa balita na di nila tinatantanan si Trillanes hanggang di mapabagsak. Naalala niyo po ba nung ginawan na meron daw hong bank account si dating Senador Trillanes, mga kababayan, doon sa Singapore, which is Scotiabank? Ano ginawa ng dating Senador? Bumiyahe siya sa Singapore at pinatunayan niya. No, pinatunayan niya yang sinasabi ni Duterte na meron akong bank account sa Scotiabank. Ito ang katotohanan. Pumunta siya doon, wala. Hindi ho totoo. Di ho ba? Wala, hindi ho din totoo, mga kababayan. Yung kay Pulong na lang po. Nakita ko yun eh. Sabi ni Sir Tony, lalo rin kay Baste, yung tattoo niya sa likod, miyembro ng sindikato. Kay Pulong po yun, kay Paulo Duterte. Di ba? Kung ako, talagang wala akong tinatagong tattoo na magsisilbing marka o kumbaga tipo hubang palatandaan na ikaw ay kasali doon sa grupo na yun. Kung wala talaga, iaangat ko yung likod ko, ipapakita ko, ganun-ganun lang. O di ba? Sa harap pa lang, sa lampak na, soplak na ang dating senador. Pero hindi nila ho ginawa. Mga kababayan, hindi ginawa ni Pulong Duterte. Kaya nga ho, sabi ko nako po, mas mukhang mesay talaga si Antonio Trillanes kaysa sa mga Duterte. Mas mukhang talagang madidiin, at ididiin nila ang dating Pangulo. Yung kahapon na lang po mga kababayan, nakita nyo kung gaano kakapal yung papel, yung ebidensya ni Antonio Trillanes laban po kay Bongo at sa dating Pangulo. So sinasabi ni Bongo, si Trillanes ilang beses niya nang ginawa yan Yung mga petsa na binigay niya, mga kababayan, mga petsa ho o mga panahon na dating Pangulong Duterte ang nakaupo doon. Ginawa niya na daw yan nung panahon na si Bongo ay tumatakbo, no? Panahon ni Duterte,
Ginawa niya na. Lahat ng petsang binigay ni Bongo, mga kababayan, petsa na nakaupo ang dating Pangulong Duterte. Sabi naman po ni Trillanes, mga kababayan, kaya ngayon ko ginagawa ito at isinusulong ito. Kasi nakita niya, mga bossing, na ang Pangulong Bongbong Marcos ay hindi nakikialam, no? Hinahayaan na manaigho ang hustisya. O di ho ba? Hinahayaan na kung ano talaga yung katotohanan lumabas diyan. Sa tingin niyo po ba nung panahon ng nakaupo si Digong at yung pinapasa at yung kasong gustong mangyari ni Antonio Trillanes, mga kababayan, is lulusot ho? Sa tingin ko hindi. Ano? Sa sobrang lakas nila nung panahon na yon, sa tingin ko hindi ho. Kaya nga ngayon ho, nakakuha ng tiyempo at nakita ni Antonio Trillanes, mga kababayan, na eto na yung tamang panahon para ipagsasampa ko itong mga kaso sa kanila. Oh. Nene Dodoin ulit, hinaharap talaga ni Trillanes yung lahat ng ini-issue sa kanya, pero natalo talaga siya. Hope makabawi siya this time. Kasi ho, wala din ho tayong suporta sa kanya nung mga panahon na yun, mga kababayan, Bakit ho? No, bulag ho tayo. Bulag ho tayo, hindi natin alam na ang akala natin, basta mga kakamping o mga dilawan ho, kumbaga salot sa bayan. Yung pala, ayoko na lang hong magsalita. Sino ang salot sa bayan ho, mga kababayan? Sino yung yung may mga issue sa West Philippine Sea na ngayon napapatunayan na sila pala yung may mga ano sa atin? May mga secret o gentleman's agreement po, mga bossing. Naging kulang din po tayo sa suporta nun dahil nabulag tayo doon sa nakaraang administrasyon. Sabi ni Sir Tony, sorry kay former Senator Trillanes, nabudol ako, tayong lahat pala ng Duterte family na siyang tunay na may usapang bentahan ng West Philippine Sea. Ayan, si Ma'am Tina B, nandyan na din pala. Huwag mainip guys, matagal ang proseso, di naman porke sinabi ngayon, bukas nandyan na, kalma lang. Tungkol po yan sa ICC, ano? Pero ang sabi niya doon, nandito na ang ICC. Nasa Pilipinas na ang ICC. Secret nga lang. Kumbaga, parang kagaya nung sinabi ni dating Pangulong Duterte, alam ko kung nasa si Kibuloy, pero secret lang. 'Di ba? Alam ko kung saan nagtatago si Kibuloy, pero